Good day to everyone. Welcome back sa ating introduction to Pentateuch and historical books. Ayan, magandang araw sa bawat isa sa atin. We are here to study the introduction of the books that from Genesis up to the historical books. So, i-cover natin lahat yan sa mga sumusunod na mga linggo. So nasa Book of Numbers na tayo right now. So ituloy natin yung pag-aaral natin sa mga libro na ito and naniniwala ako na marami tayong natututunan mula dito sa pagtuturo na ito. So again, this is introduction to the Pentateuch and the historical books. No? So last week or last meeting natin, ating diniscuss yung mga key verses and key themes ng Book of Numbers. And today, didetalye natin yung mga importanteng malaman natin, yung mga important things that we need to know and understand as we study the Book of Numbers. So this is just introductory teaching. So may mga pahapyaw tayong titingnan na mahalagang mga bagay patungkol dito sa libro ng Numbers o sa Tagalog yung tinatawag nating bilang. Bahagi ito ng sulat ang pinaniniwalaan natin ay sumulat nito ay si Moses. So bahagi ito ng Pentateuch, the first 5 books of the Old Testament. Bago tayo tuluyang magsimula, let's pray first. Maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Muli kaming mag-aaral ng iyong salita, Panginoon, at pag-aaralan namin sa araw na ito, pagpapatuloy namin pag-aaralan yung isang libro sa Pentateuch, the Book of Numbers, Lord. I pray that you will bless each one of us, Lord. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. At dalangin ko, O Diyos, ay lalo kaming lumalim, Panginoon, sa aming understanding. May we continue to grow deeper, Lord, in our understanding of the books in the Old Testament. Especially here, we are here in the Pentateuch section, Lord. I pray for your wisdom. I pray for your understanding, Lord. I pray that you will guide your servant, Lord, as I teach every viewers, listeners today, oh God. God, may you bless this day. May you bless our session. Whatever time, location, Lord God, ano man yung kanyang oras, araw, lokasyon na pinapanood ng kapatid ito, dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga nanonood ngayon. Napuri ka namin, Lord. We worship you and we adore you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, this is Introduction to Pentateuch and Historical Books. We will continue on with our study. And today we're going to study the Book of Numbers. Let me just put the PowerPoint on the screen. So the title of this lesson, Lesson 7, the Book of Numbers, The Unfinished Journey. So pag-aaralan natin sa araw na ito, didetalyihin lang natin kung ano yung mga bagay patungkol sa mahalagang bagay patungkol sa sulat ni Moses or the Book of Numbers. Now, so let me just begin with the story. So in a bustling town by the sea, so ito ay nasa harapan ng dagat, a young man, his name is Caleb, he found himself in a crossroads. So imagine Caleb standing in the crossroads. Nakatayo si Caleb sa isang crossroad. Caleb had grown up hearing the stories of his ancestors. So parang tayo narinig natin yung mga kwento ng ating mga ninuno, yung mga lolo't lola, lolo sa tuhod, lola sa tuhod. No? Ganun din si Caleb. Lumaki siya, dala-dala niya yung mga storya, naririnig niya yung mga storya patungkol sa kanyang mga ninuno who had been called on a great journey through the wilderness. Ito daw yung kanyang mga ninuno, talagang naglakbay sa ilang, no, sa wilderness, sa disyerto, toward doon sa kanilang lupang ipinangako sa kanila. So nilakbay nila yon patungo sa lupa na ipinangako sa kanila. So, yung storya na narinig ni Caleb, sinabi dito yung mga trials, yung rebellion, yung leadership, yung faith, pero sa kabila nito, the promise, yung sa kabila ng kanilang disobedience, sa kabila ng kanilang rebellion, yung pangako ay hindi nawawala.
nanatili yung pangako ng para sa kanila, no? Nag-continue on yung pangako para sa kanila. So Caleb, however, si Caleb, hindi niya iniwanan yung comfort of his town. Nanatili siya doon sa kanilang lugar. Napakaganda na ng kanyang buhay doon. But may nararamdaman siya sa kanyang kalooban na there is a deeper purpose for his life. Now, although he has heard itong napakagandang mga storya at yung pangako na yung kanyang mga ninuno ay tatanggapin yung lupang ipinangako sa kanila, no? He remained in his town. Meron lang kumbaga si Caleb, meron siyang parang nararamdaman na urge or gusto niyang maranasan yung dinaanan nung kanyang mga ninuno. So one day, si Caleb, while he was sorting out yung mga lumang gamit ng kanilang pamilya, no, natagpuan ni Caleb yung isang lumang-lumang journal. Lumang-lumang journal ito na ipinasa ng kanilang mga ninuno, sa kanilang siguro lola sa tuhod, tapos lola, tapos yung parents niya natanggap itong journal na ito. So binuksan nito ni Caleb, binasa niya, and yung mga pahina nitong journal na ito, punong-puno ito ng mga kanilang paglalakbay, entry yung talagang sa damdamin niya, no? Talagang umano yung damdamin niya dahil dito sa nabasa niyang ito. Sabing ganun nung entry na ito sa journal, we were led into the wilderness, sabing ganun. Again, we were led into the wilderness not just to reach the promised land, but to understand who we are and who our God is. So we journey in the wilderness not just to reach the promised land, hindi lang para maabot ang lupang pangako, kundi maunawaan kung sino kami at sino ang Diyos, no? And who our God, sino yung Diyos namin na pinaglilingkuran. So we learn to trust, we learn to listen, we learn to obey, and sabi ng journal entry na yon, no? This journey tested us. Sinubok kami ng journey na ito, ng paglalakbay na ito, sinubok kami, and hindi lang kami sinubok nito, it shaped us. Hinubog kami nito. Ni-reveal nito yung aming mga strengths, and expose na ito yung aming mga weakness. So lalong nag-alab yung damdamin ni Caleb na sundan. Alam niyo yun, nandun na siya doon sa lugar kung saan yung lupang pangako, yung pinangako sa kanila, nakatira na siya doon sa isa sa mga village doon. Pero gusto niyang sundan, gusto niyang i-trace back. Ano ba yung kanilang dinaanan? Ano ba yung dinaanan ng mga ninuno niya? So he was very curious, no? So Caleb decided, ang ginawa niya, tinrace niya yung ruta, no? Tinrace niya yung ruta ng kanyang mga ninuno, yung dinaanan ng kanyang mga ninuno, tinrace niya ito. And he was hoping, no, umaasa siya na ma-uncover niya, yung mabuksan, yung ibig sabihin, yung meaning ng journey nila. Behind that journey, gustong maranasan ito ni Caleb. Alisin ko muna yung ayan, para makita niyo ko na pala yung PowerPoint natin eh. Sige. Balik tayo dun sa story. So he was curious, gusto niyang maranasan. So as he traveled, so ang ginawa niya, nag-travel siya, naglakbay siya, tinrace back niya yung dinaanan ng kanyang mga ancestors, yung kanyang mga ninuno, para maranasan niya, ma-uncover niya yung meaning ng journey nila, maunawaan niyang lubusan, ano ba yung ibig sabihin itong paglalakbay na ito. So as he traveled, naglakbay si Caleb, he encountered harsh deserts, no? Yung disyerto na encounter niya, yung scarce na resources, yung nauubos na resources niya, and yung mga taong namimit niya pero ina-abandon siya doon sa kanyang nilalakaran. So may mga na-meet siya pero
hindi siya tinutulungan, iniiwanan siya. No? It was a very difficult, challenging journey. Napaka mapanghamon itong journey na to, and yet, ngunit, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga hamon na dinaanan ni Caleb, nahanap niya yung nahanap niya yung sagot, nahanap niya yung meaning ng journey na ito. No? He was able to reflect on his life, and he was able to reflect on his choices sa pamamagitan ng journey na yon. So there in the wilderness, he discovered an understanding he could never have gained at home. So doon sa kanyang paglalakbay in the wilderness, natuklasan ni Caleb yung pangunawa na hindi niya matututunan kung nasa bahay lang siya, kung nanatili lang siya doon sa kanilang community, doon sa kanilang town, hindi siya umalis at nag-journey sa wilderness. No? Na-recognize niya yung kanyang kahinaan, na-recognize niya na siya ay limitadong tao, na-recognize niya na kailangan niya ng direction while in the wilderness, and na-recognize niya yung kapangyarihan nung pangako, no, that is beyond himself. Na itong pangako na ito ay hindi lamang to para sa akin, kundi para sa mga susunod na henerasyon na susunod sa akin. Amen? So yung susunod sa kanya na mga generations. So sa pamamagitan ng mga paghihirap na dinaanan ni Caleb, through those hardship, Caleb began to see the journey itself was very important. Again, kung paanong naunawaan ng kanyang mga ninuno na napakahalaga that they have to go through this journey, Caleb also realized that the importance of the journey itself. Now, naunawaan niya ngayon kung bakit mahalaga na dumaan sila sa journey na ito. It was a place of growth. It was a place of faith. It was a place of preparation. Let me repeat that. The wilderness was a place of growth, a place of faith, and a place of preparation. So, katulad ng mga ancestors ni Caleb, katulad ng kanilang naranasan, the path, yung daan, yung patutunguhan, yung pathway towards the promised land, may purpose siya. May layunin yung path na iyon. Although it's very difficult and hard, diba, it has a purpose. He realized, no, na-realize ni Caleb that understanding the past, kung maunawaan ko yung nakalipas, yung mga struggles, victories, and lessons of those who have come before him, kung maunawaan ko yung mga lessons na natutunan nila, yung mga struggles nila, yung victories nila, nung mga nauna sa akin, nung aking mga ninuto, ito ay magiging susi to embrace his identity and his purpose. Again, para kanyang yakapin yung kanyang pagkakakilanlan at yung kanyang layunin. Yung journey ng kanyang ninuno in the wilderness was not just a physical journey, it was a journey of spiritual transformation. You know, yung kwento na ito, ng story ni Caleb, kwento ni Caleb, sinasalamin nito yung kahalagahan para sa atin ngayon ng pag-aaral ng aklat ng bilang, the book of Numbers. No? So let me just put on screen our PowerPoint this today. So the title of our lesson today is the book of Numbers, the unfinished journey. No? Simulan muna natin sa simula. No? Napag-usapan na natin to last meeting. If you missed that, I encourage you to watch it first. Yung unang part nitong Numbers, panoorin natin. Panoorin nyo muna bago nyo puntahan ito, bago nyo ituloy itong lesson na ito. So the Hebrew name for the book of Numbers is Bemidbar, which means in the wilderness. So maunawaan nyo kung bakit kinuwento ko yun, no? yung storya na yun earlier. So in the wilderness, sa Hebrew, ang title nito talaga, nitong libro na ito is Bemidbar, which means in the wilderness or journey in the wilderness. And ito yung nagbibigay sa atin ng mas mainam na pangunawa, a better understanding of
of the book, no? Mas mauunawaan natin ngayon kung ano ba yung nilalaman nitong libro na ito, no? So the Hebrew Bible uses the title Bemidbar. So gamit-gamit ito ng original Hebrew Bible, Bemidbar in the Wilderness. Now, it captures the broader theme of the book. Yung pinaka-tema ng libro kasi na ito, yung 40 years journey through the wilderness. Imagine, 40 years journey. Kung babalikan natin yung kwento ni Caleb, no, maunawaan natin mga kapatid, kasi minsan sinasabi natin, punishment ng Panginoon yung 40 years journey. No? So, I think we need to it could be, no, pwede naman, pero mas higit sa punishment, maraming tinuro ang Panginoon. No? It was a time, ano yung sabi natin kanina, doon sa realization ni Caleb, it was nasaan na ba yon? Yung travel niya may purpose, na may struggles, naunawaan niya yung struggles, naunawaan niya yung victories, and naunawaan niya yung lessons, no? Yung lessons doon nung siya ay nag-travel doon. So merong purpose ito. May plano ang Panginoon dito at may tinuturo ang Panginoon dito. So it's not just simply to punish them, but to teach them, no, about relying on the Lord, on your struggles, about understanding that yung weakness, shinape sila nito, hinubog sila nito, hinanda sila nito sa pagpasok nila sa promised land. Ang sabi natin, the wilderness is a place of growth. It was a place of faith. It was a place of preparation. Can you say it with me? Growth, faith, and preparation. Again, it was a place of growth, faith, and what we call preparation. Ayan, nasa screen natin ngayon para at least makita natin. You can write this down. So hindi lang siya simpleng wag natin agad isipin na punishment 'yan kasi itinuturo sa atin 'yan usually sa Sunday school na sinasabi ng teacher natin could have been just a few months or years lang yung distance ng travel papuntang Canaan, pero inabot sila ng 40 years. So wag nating isipin na punishment ng Lord lang yon. Malalim yung meaning, no, ng wilderness wanderings. Malalim yung meaning ng paglalakbay ng Israel sa wilderness for 40 years. Ayan. Inom muna tayo para hindi mag-dry yung ating So, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. It was a place of growth, it was a place of faith, and it was a place of preparation. So, in the wilderness, yung kinuhang, ang title nito sa Hebrew Bible, no? Bemidbar, ang sabi, which is in the wilderness. 40 years yung journey, yung travel nila through the wilderness, no? And so, the book of Numbers, it gets its name from the English Bible. Yung Numbers sa English Bible makikita natin because of what? Why? Because of the censuses, yung may mga census na nangyari doon, and the numberings of the Israelites that occur at the beginning. So based on the beginning of the book of Numbers, yun yung naging English title natin. So Numbers 1 and Numbers 26, it's about the census na nangyari sa Israel. Kaya tinawag ng English Bible ng mga translator, ginamit yung word na Numbers. No? So Numbers, balikan lang natin ulit to. Numbers tells the account of Israel's journey through the wilderness. So kwento ito ng paglalakbay ng Israel sa wilderness. No, but it's far more than just a travel. No, maraming ituturo ang Panginoon sa Israel at maraming itinuturo sa atin ng Panginoon kapag ating binasa itong Book of Numbers, no?
Kapag binasa natin itong libro na ito, ay marami tayong matututunan. No? So, it's more than just a travel log. Hindi lamang ito record ng travel ng Israel. Tandaan natin, it's a record of transformation. It's a record of trust and dependence on God in the amidst life's trials. Let me just put that on the screen right now. Meron kasi ako mga hindi nalagay sa PowerPoint, pero at least itong ating recorder, pwede kong i-add ito. So, it's a record of transformation, it's a record of trust, and it's a record of dependence on God amidst or in the midst of life's trial. Ang ganda ng itinuturo sa atin ng sulat na ito or libro na ito ng bilang or numbers, no? So, it's more than a travel log, no? It's more than yung tinatawag nating travel blog, no? It's a record of transformation. Balikan ko lang. It's a record of transformation, it's a record of trust, it's a record of dependence on God in the midst of life's trials, no? So by studying Numbers, we are reminded that our faith journey is often a wilderness experience. Again, yung faith journey natin sa ating pag-aaral ng Numbers, mga kapatid, isang bagay marirealize natin dito. And I hope na magkaroon kayo ng time na pag-aralan ito, basahin nyo ng maingat itong libro na ito ng Numbers, because it reminds us that our faith journey is often a wilderness experience. Maraming mga wilderness sa life natin na i-challenge talaga tayo, na talagang ang pwede na lang nating mapanghawakan at pagkatiwalaan ay si Lord sa buhay natin, no, na talagang kailangan natin dumepende sa Panginoon. And talagang itong mga wilderness experiences natin sa life, ito yung makapagbabago, ito yung nagsishape at nakapagbabago ng ating mga buhay. Yung mga wilderness wanderings, ano yan? Mga challenges, even temptations, even moments of doubt and fear, yan yung mga wilderness natin sa life, no? And kailangan mapagtagumpayan natin yan sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagdepende sa ating Panginoon. Sa kabila nitong mga dinadaanan natin, na tayo ay magtiwala at dumepende sa Lord. But like Israel din, makikita nyo rin naman sa Numbers, hindi lang naman about wilderness wanderings ito. Makikita rin natin yung God's presence, no? We also encounter God's presence, katulad ng Israel, no? Like Israel, sa wilderness, ito maganda naman sa wilderness natin, ano? I-post ko lang po sa screen natin, no? Like Israel, ayan, lagay ko lang. So like Israel, we also encounter, in our wilderness wanderings, we also encounter God's presence, amen? Can you see amen? God's guidance, amen? And God's promises. So it's not all wilderness wanderings, it's not all hardship and difficulties. There are days, there are times, there are moments na mararanasan talaga natin yung wilderness. Pero in the midst of that wilderness, matatagpuan mo yung presence ni God. In that wilderness, matatagpuan mo yung guidance ni Lord. And in that wilderness, matatagpuan mo yung fulfillment ng promise ng ating Panginoon. Amen? So, napakaganda nitong reflection na ito para sa Israel and para sa atin na bumabasa ng story ng Israel while they were in the wilderness. So let's go to the next slide. So the book of Numbers, it captures the Israel struggle, doubts, disobedience, but also ito yung point natin, no? Nandun yung wilderness, pero nandun din si Lord in the midst of the wilderness. Amen? Ganun din tayo, no? Sa life natin, sa journey natin sa life. Andito yung wilderness, dumadaan tayo sa wilderness, pero natatagpuan din natin si Lord in the midst of that wilderness. Can you say amen? Kahit walang nakakakita o hindi ko kayo naririnig. Kung dumadaan ako sa hirap, dumadaan ako sa challenges ng life,
pero natatagpuan ko rin si Lord. About God's faithfulness, it captures the faithfulness of God. It captures the guidance of God. It captures the provisions of God in the midst of Israel's wanderings. No? Sa gitna ng wanderings ng Israel, nararanasan pa rin nila, nai-encounter pa rin nila yung presence, again, yung presence, yung guidance, and yung promises ng ating Panginoon. So it's more than a travel vlog. Di ba uso ngayon travel vlog, travel videos. Sa panahon nila Moses, travel log. So it's more than a travel log. The book of Numbers, sabi dyan sa screen, the book of Numbers teaches us valuable lessons about obedience, about community, about leadership, and about your trust in God. And these are very important lessons to learn in our life. Amen? So, the book of Numbers, itinuturo to sa atin. No? So, wag nating isipin pag Numbers, census lang yan. Bilang lang yan. Hindi. Ang daming ituturo sa atin nitong libro na ito ng Numbers. No? And Numbers can deepen our faith. Ang ganda nitong point na ito. Numbers can deepen your faith, my faith. It helps us to navigate the challenges in our lives. Tinutulungan tayo na lakbayin, i-navigate natin yung life's challenges and inspire us. No, kasama doon, ini-inspire tayo ng Numbers na, can you say it with me, persevere. Magpatuloy ka, kapatid. No? Kung nanonood ka nito and you are in the wilderness right now, dumadaan ka sa wilderness ng life mo, dumadaan ka sa matinding challenge sa life, sa family right now, let me just encourage you na continue to persevere. Ito yung matututunan natin sa book of Numbers. No? It inspires us to persevere, knowing that our journey has a purpose. It's full of purpose. Yung journey mo with the Lord, always remember this, yung journey natin with God is full of purpose. And that God walks with us. Lumalakad na kasama natin ng Diyos in every step of the way. Amen? So, punong-puno ng purpose si Lord kung bakit kailangan mong dumaan sa wilderness na yan ng buhay mo. Kailangan mong daanan yan, and wag mong kalimutan, hindi mo man siya maramdaman right now, or hindi mo maramdaman yung presence ni Lord while you are in the wilderness, we believe that God walks with you. God walks with us, no? Every step of the way, di ba? It reminds us that life's journey, yung ating paglalakbay sa buhay, though unpredictable, hindi naman natin nape-predict, di ba? Yung mga wilderness na dadaanan natin, bigla, dadaan na lang tayo doon. Tama ba? No? Yung mga journey natin sa life, sometimes unpredictable talaga yan, no? And it is often difficult, napakahirap minsan, ng ating mga dinadaanan. No? Though it is so difficult, though it is so unpredictable, it is where, remember this, wilderness is the place where we grow. Yung wilderness natin, yung ating dinadaanan na disyerto, mahirap na lugar na dinadaanan natin sa buhay natin, mahirap na panahon na dinadaanan natin sa buhay natin, dito tayo lumalago sa ating pananampalataya. Amen? Dito ka lumalago sa pananampalataya, this is where you grow, this is where I grow, and this is where I learn to rely on God's provision and God's direction. Ayan. So let me just, ayan. Isulat ko lang dito sa screen natin. Ayan. Pwede ba natin basahin sabay-sabay ito? Gusto natin i-emphasize sa simula pa lang ito, no? Wilderness is where we grow in our faith, and wilderness is where we learn to rely on God's provision and God's direction. And this is very important for us to remember while we study the book of Numbers or while we read the book of Numbers. No, dito tayo lumalago sa faith natin, and dito tayo natututo na dumepende, mag-rely sa provision ng Panginoon, mag-rely sa direction ng Panginoon,
sa wilderness nangyayari yan. Amen? Nasa wilderness nangyayari yan. Kaya ituloy lang natin yung journey natin kung nasa wilderness ka man ngayon, or even you're in a matabang lupa or a fertile ground, you are walking in a fertile ground, patuloy lang tayong dumepende. Patuloy lang tayong magtiwala sa ating Panginoon. So, ang libro na ito ng Numbers, it is essential for us. It is important for us, no? Bakit? It is essential for us to understand para maunawaan nating maigi yung mga tema ng pagsunod sa Panginoon, yung tema ng judgment, paghatol ng Panginoon, at yung covenant, pakikipagtipan ng Panginoon. Ano ulit yun? Pagsunod sa Panginoon, paghahatol ng Panginoon, at yung covenant. Napakahalaga, very essential ng Numbers for us to understand, no? For understanding yung mga themes na ito. So, if you want to know, understand well what God says about obedience and about judgment, yung kanyang paghatol, and about His covenant, napakaganda pong basahin ng libro ng mga bilang. No, lalo na if it talks lalo na if it pertains to the Old Testament. Now, the Old Testament concept, understanding of obedience, the Old Testament understanding of judgment, and the Old Testament understanding of covenant. At sa ganoong paraan, ay may apply natin yung significance nito sa ating mga ministeryo ngayon, in our present contemporary ministry. Ano ba yung kahalagahan nito sa ating ministry ngayon? Madidiscover natin, mauunawaan natin lalo kung paano natin ito maa-apply sa ating mga ministry today. Now, let's go sa mga essential elements na kailangan nating pag-aralan in our introduction to Numbers. Number one, syempre yung historical background of Numbers. So, puntahan natin ngayon, pag-usapan natin ngayon, at pag-aralan natin yung historical background nitong Numbers. So, Numbers takes place primarily where? In the wilderness. Kaya nga, Bemidbar, di ba? Yung Hebrew name ng book na ito is Bemidbar, in the wilderness. So, it took place in the wilderness. It covers the 40-year period. No? Pagkatapos umalis ng Israel sa Egypt, sa kanilang paglisan sa Egypt, doon nagsimula yung kwento ng Numbers. At bago sila pumasok sa lupang pangako. So, makita niyo yung 40-year period dito sa Book of Numbers. Between the departure from Egypt and the entrance. Malapit na sila doon sa Promised Land. Papasok na sila sa Promised Land. So, yun yung kino-cover ng Book of Numbers. At yung period na ito, yung panahon na ito na kinover ng Numbers, panahon ito ng paglalakbay, panahon ito ng wandering, di ba? Sa ilang, sila'y naglakbay sa ilang. Panahon ito ng testing, sinubok sila sa ilang, sa wilderness. Ito ay panahon din ng preparation. So hindi lang siya about wandering, it's about testing, it's about preparation. Sa bagong henerasyon na yung papasok kasi, namatay na yung old generation na lumabas sa Promised Land. 40 years yung span. So, 40 taon yung span. So, new generation ito, siguro sabihin na natin, may mga bata pa sila nung sila'y lumabas ng Promised Land. Imagine that, no? Kunyari, lumabas ka ng Promised Land, 8 years old ka. Papasok ka ngayon lumabas ka ng Egypt, 8 years old ka. Papasok ka sa Promised Land, ilang taon ka na? 48. Imagine that. Diba? So yung mga nasa edad ng, sabihin na natin, I don't know, 40, 50, siguro marami sa kanila namatay na sa wilderness. Diba? Ibang generation na kasi itong papasok ng Canaan. So preparation to, no? Wandering, again, it is wandering, testing, and preparation for the new generation to enter the Promised Land. So, pag pinag-usapan natin yung geography, hindi ko na ito nilagay sa ating sa ating PowerPoint. Ilalagay ko na lang dun sa screen natin right now. So, yung geography, pag pinag-usapan natin yung geography,
Ayan. So the events here in the book of Numbers occurs in the region of what? Sinai, Paran, and Moab. Napakahalaga nitong mga locations na ito kasi dito talaga yung mga events nangyari. So in Sinai, Paran, and Moab, dito nag-wander, dito naglakbay talaga yung Israel. So let's go to the authorship. So punta tayo ngayon sa authorship ng Book of Numbers. Traditionally, syempre, tayo, mga evangelical Christians, ang paniniwala natin, it is who? Moses. Kasama ito sa mga sinulat niya sa Pentateuch. So based on the references within the Pentateuch and some external scriptural testimony in the New Testament, di ba? Diyan natin makatatagpuan na, or diyan nakasalalay yung paniniwala natin na si Moses ang sumulat ng Book of Numbers. Pero alam nyo, sina-challenge ito ngayon. Katulad nung, lagi kong binabanggit ito before, no? Sina-challenge ito ng modern scholars. Kasi, paniniwala nila, hindi si Moses ang sumulat nito. It is a compilation ng editors ito. Group of editors, kinompile nila yung mga stories na ito. May part na si Moses ang sumulat, naniniwala sila. May mga materials sa Book of Numbers na si Moses ang sumulat. Pero primarily, kung ating pag-uusapan ng authorship ng Numbers, para sa ilang mga modern na, ibig sabihin yung mga scholars ngayon, ang kanilang paniniwala, compilation ito ng mga kwento. So, merong group of editors, after the exile, kinompile nila itong story na ito at ginawa nilang isang libro, yung storya ng wilderness wanderings. So based doon sa tradition, isinulat nila o ginawa nila, kinompile nila yung mga stories based on the oral tradition. So ito yung modern na paniniwala sa modern scholarship. Ito yung paniniwala ng pagdating sa authorship ng Numbers. No? So, they suggest it may have been compiled by later editors. However, for us Christians, and kasama syempre yung Jewish tradition, we maintain that Moses is the primary author. Moses is the primary author, and siguro, pwede nating tanggapin, may possible addition by later scribes, may mga idinagdag yung mga later scribe, but it doesn't mean na nasisira yung integrity ng inspiration dito. Huwag niyo isipin na nasisira yung integrity ng inspiration kapag naniwala ka na may mga later additions yung mga scribes. Hindi naman ganun, no? Still, we believe in the inspiration of the scriptures, no? The scripture is inspired. For us Christians, no, Moses is the primary author, pero bukas din yung ating pintuan para tanggapin na baka may mga later additions lang na mga kwento, yung scribe. Remember, ano ba yung pagsasalin ng Bible na pag-usapan nyo na ito sa bibliology ninyo, no? Ang method noong unang panahon, mga panahon ng Old Testament, paano? Oral tradition, di ba? Oral tradition. Tapos, isinulat ito ng mga scribes. Tapos, isinasalin di ba? Isinasalin ito. Pero maingat yung mga eskriba, yung mga manunulat, yung mga nagsasalin nito sa pamamagitan ng sulat, maingat nilang isinasalin ito sa panibagong, sabihin na natin, panibagong sinusulatan nila, yung scroll, no, maingat nilang inililipat yung kung ano yung nakasulat dito, ililipat ulit. So, ganun yung tradition ng unang panahon. No? So, could be possible. Ako po, personally, bukas yung puso ko pagdating sa maybe there was later addition of later scribes na hindi lamang talaga si Moses ang sumulat ng buong Pentateuch. Yun po yung aking personal view lang dito, no?
I hope you don't get me wrongly here na sabihin nyo, ay si pastor, iba na yung paniniwala niya. Hindi po. Si Moses pa rin ang sumulat, pero merong mga later additions yung mga scribe na ginawa. No? And that is possible talaga. Posible naman talaga yon. No? Kasi sa pagsasalin-salin nitong ano. Pero yung authority, yung inspiration, hindi nawala sa scripture. Amen? So, nandoon yung inspiration, nandoon yung authority ng scripture. So, let's go to the date of writing. So, the date of writing, kapag ikaw naniniwala na si Moses ang sumulat nito, ang kasunod nitong tanong, kailan niya ito sinulat? So, yung traditional date, yung traditional view ng date of writing is between 1446 to 1406 BC, during the wilderness period. We do not know kung paano sinulat ito ni Moses. It could be na may journal siya na nangyayari. Kapag may significant event na nangyayari, isinusulat niya sa isang journal ito. No, so, galing naman ng Egypt si Moses, so familiar siya sa recording, sa pag-record. So, it could be yung 40 years journey na ito, 1446 to 1406 BC. So, 40 years na journey yan ng Israel. Sumusulat si Moses while they were on a journey. Amen? So, pwedeng ganun yung nangyari sa Numbers. During the wilderness period, nagre-record si Moses. So, huwag niyong isipin na yung pagsulat ng mga records dito, yung pagsulat ng Pentateuch, isang upuan ni Moses, talagang kinasihan siya ng banal na spirito, may power na bumaba sa kanya, and biglang nagsusulat na lang siya. Ganun kasi yung minsang pananaw natin tungkol sa pagsusulat. No? Hindi po. It took him like 40 years na sulat ito. Siguro sabihin na natin, kapag may significant na event sa araw na yon, hindi nakakaligtaan ni Moses na isulat iyon. Amen? So, ganun yung way, yung paraan ng pagsasulat. Pero merong alternative view. Hindi natin aalisin din yung alternative view na ito. No? So, merong una, yung traditional view, who is Moses, di ba? Moses ang sumulat, pero meron ding alternative view. Some scholars, modern scholars, kasi alam niyo nangyari kasi, kung tatanungin niyo ako, bakit ganun, Pastor, may mga modern view, may mga modernong pananaw na. Kasi patuloy, ito lang, tandaan nyo, sa archaeology, tuloy-tuloy kasi yung discovery. Amen? So let's say it with me, discovery. So tuloy-tuloy yung discovery. So wag nating isasara yung isipan natin sa modern scholarship. No? Wag lang tayo mag-stick sa traditional view kasi tuloy-tuloy yung pag-discover. Diba? Kaya nga yung King James, maraming mga conservative Christians, naririnig ko, ang King James lang ang true translation of the Bible. Hindi po totoo yun. Nagkakaroon ng modern discovery. Remember the Dead Sea Scrolls, di ba? Yung mga scrolls sa Dead Sea. Napakalaking discovery nun. Napakalaking discovery nun dahil mas lumawak yung manuskrito o yung mga manuscript na sources. Mas lumawak yung source ng scripture na idagdag noong 1950s, yung mga Dead Sea Scroll na natagpuan sa Qumran Cave. So, part na yan ng modern scholarship na because of the discoveries na nangyayari ngayon, mas nagiging, kumaga, yung translation ngayon, hindi lang King James, di ba? May mga napakagagandang mga translation na ngayon, like the New English Translation, the English Standard Version, ano pa ba yan? Yung Christian Holman Christian Standard Bible, yung mga part na yan ng modern translation no. And dahil sa discovery ng mga bagong manuscript ng scripture, so mas nagiging from this set of the manuscript, so makikita nila magkakaroon ng comparison diyan i-compare nila. So alam niyo yun, yung dadating sila or they will arrive, sabi nga natin, they will arrive in a better translation. Why? Because of many variants na. Marami ng variants yung manuscript today.
Kaya mas magka-come up tayo into a better translation. So, wag natin ding alisin itong alternative view na ito, no? So, kasama dun kasama lahat yan sa mga discovery na nangyayari. So, some scholars today, they argue, yung nasa screen nyo, basahin natin they argue na nangyari yung compilation kasi, di ba, dalawa yung view ng authorship, Moses and then editors. Moses, editors. So, ganun din sa date of writing. Sa date of writing, kung naniniwala kasi kay Moses, ang author, kailan? 1446 to 1406 BC. Pero kung naniniwala ka that it's a group of editors, di ba? So, nangyari yung compilation through the post-exilic. No? Ibig sabihin, after the exile in Babylon, nung pinabalik sila sa Israel, no, ng King of Persia, di ba pinabalik sila after nung na-exile sila sa Babylon. Pinabalik na sila. Yung remnants, yung tinatawag nating remnants, may mga editors doon, kinompile nila. Kinompile nila yung mga kwento and dito nabuo yung Book of Numbers. No? Archaeological finding, no? And yung archaeological findings today, yung mga modern archaeological findings, no? Binibigyan ng credibility yung view na ito. Yung pananaw na ito ay binibigyan ng pinapatunayan na lang sabihin natin. Pinapatunayan ng mga latest archaeological findings na right now. No? So, ganun din naman sa traditional early date, binibigyan din ng credibility yung mga archaeological findings. No? So, both sides, no? Both sides merong mabigat na point. Both sides merong punto na masasabi natin po pwedeng si Moses nga, and then meron lang konting mga additions sa mga later dates. At po pwede din nating paniwalaan na ito ay gawa, compilation ng mga editors. Well, if you will ask me, I will still go to the traditional view. Now, gusto ko pang pag-aralan syempre yung alternative view na ito. Wala na tayong time, no? But pwede nyong i-research to, maaari nyong i-research ito, yung mga alternative views in the date of writing, in the authorship. I-type nyo lang sa Google, alternative view for the date of writing, alternative view for the authorship. Hindi lang ito nag-a-apply sa numbers, Pwede nyong ilagay Pentateuch, pwede nyong ilagay Joshua, Judges, Ruth. May co-compare nyo. Halos lahat naman ng mga libro sa Bible, merong tinatawag nating alternative view. Ang maganda dito, mas lumalawak yung isip natin. Amen? No? Bilang mga estudyante, bilang mga nag-aaral nitong sulat na ito itong mga libro na ito sa Lumang Tipan, mas lumalawak yung ating pananaw at pangunawa. So we have the traditional view again and what we call the alternative view. So tingnan natin yung ano yung susunod, literary structure. So let's go to the literary structure and genre of Numbers. So tatlong main parts. So take note of this, no? Tatlo yung main parts ng Numbers. First is the preparation for the journey, Numbers 1 to 10. Dito yung naghahanda sila. Nakalabas na sila ng Ehipto. Now, they are starting to prepare for the journey. So, ang kino-cover niyan from Numbers 1 to 10. And then, Numbers 11 to 25, wilderness wanderings, yung mga failures, di ba? ng Israel, dyan yung matatagpuan. So, Numbers 11 to 25. So, kasama yung census, kaya mapapansin nyo at the beginning of Numbers, may malaking census na nangyari. No? Sa atin, yung sa National Statistics Office, binibilang yung population natin. Ganon din po sa kanila, nagkaroon ng malaking census. Mababasa nyo yan sa second chapter ng Numbers. No? So, Numbers 11 to 25, wilderness wanderings and failures.
And then yung third part, so tatlong bahagi ang Numbers part 3. Ano yung part 3? Third part, preparation for the conquest of Canaan. So Numbers 26 to 36. So ilang chapters? 36 chapters ang Numbers. So makita nyo dito sa structure na ito, kung paano ikinuwento. Either Moses or editors, hindi ko kayo pipilitin na maniwala kay Moses, at hindi ko rin naman kayo pipilitin na maniwala doon sa na ito ay compilation ng editors. Nasa atin yung pagpili. Total naman, sabi ko nga doon sa, every morning kasi nagtuturo pa ako sa ating breakthrough community. Sabi ko nga, sa mga non-essential na bagay, I believe itong mga bagay na ito, hindi na kailangan pang, yung pilitin ko kayo na maniwala kayo sa paniniwala ko. Kasi non-essential naman to sa salvation natin. Whether you believe it was Moses who authors it, or you believe it was a group of editors who compiled the stories of the Pentateuch or Numbers, the book of Numbers, it's up to you. Hindi maapektuhan yung salvation natin yan. So, wag kayong masyadong paapekto. Amen? Kung si pastor ang paniniwala niya, si Moses, pero kayo matindi yung paniniwala nyo na mga editors ito, kinompile itong mga kwento na ito ng group of editors, then hindi kayo dapat mag-away ni pastor, hindi kayo mag-aaway ng kapwa mo mananampalataya dahil lang dito. Dahil hindi naman to essential sa faith natin. Amen? So, itong mga bagay na ito, pinag-uusapan lang natin para maunawaan natin kung ano yung mga pananaw ngayon patungkol sa authorship, patungkol sa date of writing, di ba? So, yun lang naman yung ating point dito. So, yung structure, tatlo yung bahagi ng structure. Now, nailagay ko ba ito sa ano? Ayan. So, sa genre, pag pinag-usapan natin yung genre, makikita natin there is a historical narrative, there is law, poetry, and then census list. So, yan yung, ibig sabihin, ano yung mga literary styles na matatagpuan natin dito. So, historical narrative, ibig sabihin, kinukwento yung history, tapos pagbibigay ng batas, meron ding mga tula na matatagpuan natin dito. And then yung mga census, yung list of census. So, nakita natin dito, in all of this, in all of its genre, yung variety na tinatawag natin, pagkakaiba-iba ng literary style within Numbers, yung genre niya, binibigyan diin dito, sa lahat ng ito, binibigyan diin dito yung pakikipagtipan ng Panginoon sa Israel. Simple lang, no? Sa lahat ng mga sinabi dito sa Numbers, ang pinaka binibigyang diin dito is yung covenant relationship between God and His people. Lahat ng nangyari, lahat ng mga naikwento, lahat ng mga naisulat sa Numbers, may kinalaman ito lahat. Now, watch this carefully. May kinalaman itong lahat sa covenant relationship between God and His people. Both legally and historically. So legally and historically, 'di ba? Ikinuwento ito, iniugnay ito through historical stories, through legal, yung mga law, 'di ba? Yung mga census na nangyari, through poetry, ipinakita yung covenant relationship between God and His people, Israel. So why studying Numbers is important? Numbers combines historical narrative. Makita natin yung importance nito. Makita natin yung importance sa genre. Kaya mahalaga talaga pag-aralan natin ito. Because it combines historical narrative, law, poetry, and it emphasizes through all of this, this variety of genre, it emphasizes covenant relationship. Amen. Yung kahalagahan na sumunod ka doon sa inyong pakikipagtipan sa Panginoon. Nakipagtipan ka sa Panginoon, nakipag-commit ka sa Panginoon, may commitment ka kay God, then it is important for you to follow what is stipulated. Ano man yung mga nakasaad dun sa covenant relationship na yon between God and His people, kailangan sundan natin yon. So it's very important for us to study Numbers. So let's just look on the important themes. Balikan lang natin yung important na mga tema, yung mga mahalagang tema.
ng libro ng Bilang. Obedience and rebellion, number 1. No? Obedience and rebellion. So, lagi at lagi, no, pag binasa nyo din itong Book of Numbers, subukan nyo ding tingnan ilang beses na mababanggit na magre-rebelde, magko-complain. Ayan, magko-complain yung Israel. Pwede nyong actually bilangin, tapos isulat ano yung mga verses na nag-complain o nag-disobey yung Israel. Makikita nyo, no? So, mahalagang tema kasi ito, no? Pwede rin na i-compare nyo ano yung mga listahan habang binabasa nyo, ano yung mga listahan na nag-obey yung Israel at ano yung mga verses na nag-disobey yung Israel. I-compare nyo lang ano yung mas maraming pagkakataon. Ako po hindi ko alam, personally. No? Hindi ko pa nasusubukang gawin yan. Nailista ko yung mga verses na sumunod ang Israel and then ikumpara ko siya sa verses na lumabag sa utos o sumuway sa utos ang Israel. Ang gandang pag-aaral na gawin yan, no? So, mahalagang tema kasi yung obedience and rebellion, no? Frequently, talagang nagdi-disobey, nagre-rebelde ang Israel, no? Doon sa mga utos ng Panginoon na naghahatid sa kanila, dinadala sila saan? Sa punishment, paghatol. So, hinahatulan sila ng Diyos base sa kanilang pagsuway at ang kapalit nito ay kaparusahan, punishment. So, this theme, itong tema ng rebellion, no, ang actually ine-emphasize nito, binibigyang diin nito, ay yung pagpapaalala sa lahat ng bumabasa ng kahalagahan ng pagsunod sa Panginoon. Amen? So, ipinapaalala sa lahat. Hindi lamang sa mga Israelita, I believe, kahit sa ating bumabasa, mga modern day readers, na tinatawag natin, yung mga bumabasa ng libro na ito sa makabagong panahon, ay talagang it's a reminder sa atin ng kahalagahan ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Pangalawa, so hindi lamang obedience and rebellion, nandoon din yung, sabihin nyo nga, say it with me, faithfulness of God. Amen? So, in spite or despite Israel's disobedience and failures, sa kabila ng failures, sa kabila ng disobedience, sa kabila ng rebellion, God, read it with me right now, God remains faithful to His covenant promises. Nanatiling tapat ang Panginoon sa kanyang pakikipagtipan, sa mga pangako na kanyang binanggit sa kanyang pakikipagtipan sa Israel. So isang mahalagang tema ito, no? So kanina, ang tema ay obedience and rebellion. Mahalaga ito. Pangalawa, napakahalaga din, natandaan natin, isa sa mga pinakamahalagang tema ng aklat ng Bilang is yung katapatan ng ating Diyos. Ano yung kasunod? Paghahatol ng Diyos na magkabila, judgment and mercy of God. Kapag binasa nyo, I challenge you again, kapag binasa nyo itong libro na ito, bilangin nyo ilang beses, ilang verses yung nagsasaad ng paghatol ng Panginoon. Ilang verses kaya yung hinatulan ng Panginoon ang Israel. At ilang verses naman, ipinakita ng Panginoon yung kanyang kahabagan. Judgment and mercy. So, mahalagang tema ito ng Numbers. Numbers portrays God. Matuwid siyang Diyos. Matuwid ang Diyos ng Israel. Kaya hindi niya hahayaan na hindi hatulan o parusahan yung nagkakasala dahil matuwid siya. Pero sa kabilang banda, ang Diyos ay mahabagin. He is a merciful God. He displays punishment for disobedience, but He also provides, God also provides, nasaan na ba yun? Forgiveness and guidance. Ang ganda ng picture na ipinapakita sa atin, no, na inilalarawan, kung paano nilalarawan ang Panginoon sa aklat ng mga Bilang. So, both judgment and makikita din natin yung mercy ng ating Panginoon. Makita din natin dito, mga kapatid, ano yung third part, no, or pang-apat ba ito? Pang-apat, fourth part. We also can find yung leadership and what we call yung responsibility. Now, leadership
and responsibility. Mahalagang theme din ito ng Book of Numbers. Pinapakita ito sa Book of Numbers. No? So figures like who? Moses, Aaron, Joshua, and Caleb, they exemplify the various aspects of faithful leadership. No? Si Moses, tumatayo siya as someone who stands in the gap between, as an intercessor, he stands in the gap between God and Israel. Now, as a leader, he is an intercessor. Tumatayo siya sa pagitan ng Diyos at ng Israel as an intercessor. Ang gandang prinsipyo ng leadership, no? A leader is an intercessor. You stand in the gap between God and the people, 'di ba? So we the leaders are also what we call intercessors. So nakaisang oras na tayo. You can pause for a while. Mag-break muna kayo. You just pause this for a while lang, and you can grab a water or anything. Ituloy natin ito, no? Pagkatapos nyong uminom, no? Inom lang kayo ng tubig. Just have a short break, no? Para maipahinga nyo rin yung inyong tenga, and then go back to this broadcast. You just play it again, no? And continue on. Ayan, so punta tayo ngayon sa theology of numbers. So kanina pinag-usapan natin yung important na mga themes. Now, let's go to theology of numbers. When we say theology, no, yung important aspects on paano nakikilala ang Diyos at yung kanyang plano sa pamamagitan ng libro na ito. So paano nakikilala ang Diyos at yung kanyang plano, yung kanyang ginagawa, sino siya at ano yung kanyang ginagawa, paano to pinipresent sa Book of Numbers. Number 1 is sa pamamagitan yung kanyang holiness, sa kanyang kabanalan, the holiness of God. So ina-emphasize sa Numbers yung kabanalan ng Diyos, no, sa pamamagitan ng kanyang mga utos, 'di ba? In His commands regarding tabernacle and regarding priesthood, yung pagkakaroon ng saserdote at yung kanilang tabernacle. So yan yung isang theology na talagang prominent, talagang ipinapakita ng malinaw sa libro ng mga bilang. Number 2, covenant faithfulness, yung pagiging tapat ng Diyos sa kanyang pakikipagtipan sa Israel. So God's covenant promises to Abraham are central here. So from Abraham and then now sa Israel, with Numbers showing how God prepares Israel to inherit the promised land. Naalala natin, kanino ibinigay yung pangako na sila ay they will be as numerous as the stars in the skies and the sand in the sea. Kanino binigay yung promise na yon? Walang iba, kay Abraham ito. No? And pinrepare sa Numbers, piniprepare na ni Lord para maging isang dakilang nation ang Israel. Pagpasok sa promised land, mapupulfill yung promise ni God kay Abraham sa kanilang pagpasok, sa kanilang pag-inherit ng promised land. Sa kabila ng mga failures nila, no? Sa kabila pa rin ng unfaithfulness nila, tinutupad pa rin ng Diyos yung kanyang pangako para sa Israel. Ano pa isang bagay, no, about God na matututunan natin sa Numbers? You call it theology of Numbers. God's guidance, can you say it with me? God's guidance and His provision. So isa rin ito na napakahalagang theology ng Numbers na matututunan natin through the events like the provision of manna, the provision of the quail, and even water from the rock. Makikita natin yung provision ng Lord doon. Amen? So makikita natin kung paano nag-provide ang ating Panginoon. So the book of Numbers demonstrate, ano yung dinidemonstrate nito nung sumulat nito, ano yung dinidemonstrate about God? Numbers demonstrates God's care for His people in the wilderness. So God's guidance and provision. Tatlo lang naman yung ating i-highlight na theology dito.
which is holiness of God, His covenant faithfulness, and His guidance, God's guidance, and God's provision. Now, ano yung purpose ng numbers? Pag-usapan naman natin ngayon. Ano yung layunin kung bakit isinulat itong numbers na ito? One of the purposes of numbers is ipakita yung preparation na nangyari for the promised land. So, para i-narrate, ikwento, ano yung naging paghahanda sa papasok sa promised land. So, Numbers, the book of Numbers, prepares the new, can you say it with me, new generation. The new generation, no? So, Numbers prepares the new generation of Israelites to enter and inhabit. Enter, pumasok, inhabit, tumira. Tumira sila sa Canaan. They were instructed, no, about their faith, about obedience, and about worship. So, instructing them on faith, obedience, and worship. So, makita natin, no, yung purpose nito is for preparation for the promised land. And number two is, so ilipat ko lang, no. It reveals, ang purpose nito, i-reveal yung pangangailangan ng Israel for holiness and faith. So it reveals Israel's needs for holiness and faith. The trials in the wilderness, yung mga pagsubok na dinaanan ng Israel sa ilang, ipinapahayag nito yung struggle ng Israel spiritually, and yung dependence on God's grace and guidance. Kung wala yung grace at yung guidance ng Panginoon, siguro yung buong nation ng Israel ay totally na-destroy, di ba? Totally na-annihilate, di ba? If not for God's grace, if not for God's guidance. So, makita natin, no? Pinapahayag nito yung pangangailangan for holiness and faith. And hindi lang siguro para sa Israel, para sa lahat ng bumabasa ng bilang, bumabasa ng numbers, ito rin yung purpose para sa atin ngayon. No? Kailangan nating mamuhay ng banal at kailangan nating manampalataya sa ating Panginoon. So, pag-usapan naman natin, ano ba yung significance nito, Pastor? Ano ba yung kahalagahan nitong numbers when it comes to the Pentateuch, when it comes to the Old Testament? So ano yung significance nito sa canon of Scripture? Ibig sabihin, ano yung significance ng numbers sa buong Genesis to Malakay? Diba? O kaya naman, ano yung significance nito sa Pentateuch? Diba? So, number one, basahin natin na sabay-sabay ito. Numbers, it serves as a what? A bridge. Sabihin nyo nga, bridge. Tulay. It serves as a bridge between who? Between which book? Exodus and Deuteronomy. Sino ulit yung tulay between Exodus and Deuteronomy? Walang iba kundi Numbers. It transitioned Israel from slavery to Egypt, to preparation for coming to the promised land, entering the promised land, entering Canaan. So, yung transition period, makikita natin dito. From slavery to preparation for Canaan. So, that's one of the canonical significance of numbers. So, concepts, makikita natin dito yung mga concepts like priesthood, sacrificial system, wilderness journey. Yan yung mga pananaw, konsepto na ini-introduce sa numbers. Again, priesthood, sacrificial system, wilderness journey. Now, anong nangyari? Ini-impluwensyahan nito. Yung mga konsepto na ito, ini-impluwensyahan yung mga tema ng mga propeta, tema ng awit, at tema ng bagong tipan. No? Especially makikita nyo to sa Hebrews. No? Yung theme of priesthood. Makita niyo yan. Mula sa numbers and then magkakaroon ng parang typology sa Hebreo, sa Hebrews. So, mga bagay na ito, no, foundation nito
yung naisulat sa Book of Numbers, foundation yung mga nangyaring events sa Book of Numbers, pundasyon ito para doon sa mga isusulat ng mga propeta, sa mga magiging ministeryo ng mga propeta, ayan, sa mga mang-aawit, sa Psalms, and even sa author ng bagong tipan. Kaya makita natin, napakahalaga. We can see the significance in the canon of Scripture. Now, we can see the significance of the Book of Numbers in the canon of Scripture. It is the foundation for future Scripture, sabi nga. No? Pundasyon ito sa mga isusulat, no, sa mga susunod na isusulat pagkatapos ng Pentateuch. Yung mga sumunod na isinulat ng mga propeta, mga sumunod na isinulat ng mga bagong tipan, mga sumulat ng bagong tipan, na napakahalaga nito, pundasyon yung Book of Numbers. No? So, naging pundasyon yung Book of Numbers. So, let's go now to the major issues and critical approaches. Dito mahaba-haba po ito, no? So, hold on to your seats. Fasten your seatbelts here. Mahaba-haba yung pag-uusapan natin dito sa mga major issue na ito. Pero banggitin ko lang yung source criticism right now. So, ang source, no, sinasuggest, no, ito yung isa sa mga issue. Naalala nyo to, yung JEDP, di ba? Yahwist, balikan ko lang din. Yahwist, tapos we have the Elohist, the Yahwist, the J source, Elohist source, the Deuteronomy source, and the priestly source. Documentary hypothesis ulit. I-google nyo na lang ulit kung ano yung ibig sabihin ng documentary hypothesis. Kung nalimutan natin agad, diba? It's a theory about the composition of the Pentateuch. No? Kung paano kinompose yung Pentateuch. So, according to this theory, according to this hypothesis ang tinatawag natin dito, no? Base dito sa pag-aaral na ito, ang limang unang libro ng Old Testament ay hindi lamang isinulat ito ni Moses na mag-isa. So yun lang naman yun, yung ibig sabihin nitong documentary hypothesis. Hindi sila naniniwala na si Moses lamang ang sumulat mag-isa ng buong Pentateuch. Kundi ito ay compilation ng mga sources. Ano yung mga sources na yon? Again, we have the J source, the Yahweh source, the E source, Elohist source, the D source, the Deuteronomy source, and then we have the priestly, tinatawag nating priestly source. Nakita niyo sa pinakababa, JEDP theory. Some scholars suggest that Numbers was compiled from various sources coming from J, E, D, and P source. However, tayong mga naniniwala sa traditional view, it's a unified composition. No? It's a unified composition by Moses. Moses was the author, and later on, may mga additions lang. Yung mga nag-edit, yung mga scribes, may mga later, small additions lang naman. Maliliit na additions lang naman. Yung mga dinagdag. So, traditional view pa rin tayo. No? Personally, ako po traditional view, but if you believe in compilation of various sources, hindi issue sa akin yan at hindi naman issue sa atin yon. Hindi naman nakaka-apekto yan sa salvation mo, you know? Kaya kung ano man yung paniniwala mo dito, traditional ka ba o modern ka, nasa sayo yan. Amen? Nasa sayo yan. Now, dito tayo ngayon magfo-focus. Mahaba-haba itong susunod. Tinatawag natin yung historicity of events. No. Meron kasing mga approach ngayon sa modern scholarship, sa modernong pag-aaral ng libro na ito. No. Ito yung mga critical approach na sinasabi nila. No. Kina-question nila ngayon, yung credibility ng history of events. Ibig sabihin, yung credible ba talaga yung mga kwento na nabanggit dito? No. So, ang tinatanong ng mga modern scholar, may basehan, may mapapatunayan ba? 'Di ba ganyan yung credible no?
mapapatunayan ba yung mga events na nangyari sa numbers? Ano yung isa sa mga yon? Census. Andiyan dyan sa screen natin, tama ba? No? Nasa screen natin ngayon. Census. Now, though, the archaeological evidence, no, yung mga ebidensya sa archaeology, and consistent biblical narrative, it supports yung traditional perspective. So merong mga na-discover na mga archaeological artifacts, and at the same time, sa biblical narrative, no, from prophets up to the New Testament, no, sinusuportahan yung traditional, no, na historical yung mga events na ito. No. Ang problema kasi ito, watch this carefully. Bakit pastor nako-question yung history, yung historical accuracy? Accurate ba to historically? Sabi ng mga modern na nag-aaral nito, yung mga modernong nag-aaral ng numbers, no? Ang kanilang kino-question ay ano yung pinanggagalingan nito? Ang pinanggagalingan nito, no, ay yung mga large scale na event like yung census. Kung babalikan kasi natin yung census, no, binigyan tayo doon sa census na yon. Isinulat ng author sa census na yon yung population number. No? Yung population number na nilagay doon nung nagkaroon ng census sa Israel, based doon sa Numbers chapter 1. No? Makikita nyo kung ilan yon? 2 milyon. So, 2 million people. So, ang kino-question ng mga scholars today, yung modern scholarship, accurate kaya yung isinulat dito na 2 million talaga yung lumabas sa census. 2 milyong tao, ano na lang kaya yung logistical challenge nito? No? Yun yung iniisip ng yun yung mga tinatanong ng modern scholarship ngayon. Kung 2 million yung lumabas sa census, nung panahon nila Moses, antindi nung logistics na ginagawa nila pala. Grabe, imagine, 2 milyon yung sumusunod kay Moses. Diba? 2 million people, imagine that. So there will be logistical challenges, diba? And ito yung problema, hindi ito ma-verify. Kasi nga, isinulat lang siya sa numbers, and then yung extra biblical na tinatawag natin, yung outside the scripture na evidences, hindi ma-verify kung talaga bang 2 milyon yung akay-akay, yung inililid ni Moses sa wilderness. Just imagine that, no? 2 million people ang nililid ni Moses. Kasi ang sinabi doon, 600,000, yung armed. Yung armed pa lang, yung may sandata. They are armed men. So, i-add mo pa doon yung mga bata at yung mga asawa nila. So, kaya nga sabi nila, 2 million, no? So, ito yung mga main concerns, no, ng mga scholars right now. Kaya nga, ang tawag dito sa pinag-uusapan natin, major issues, no? And it is somewhat a major issue, no? Population figure, so could be 2 million people. So many scholars, they argue na ganitong kalaking populasyon, no? So ang daming hamon para kay Moses bilang leader, di ba? Moses would have faced a significant challenge, no? Significant challenges yung hinarap ni Moses dito para ma-sustain lang yung 2 million people in a desert environment. Nasa disyerto sila, di ba? And particularly, papaano nila pinapainom ang lahat ng 2 milyon na tao na to? Just imagine that, no? 2 million people. No? Saan sila kumukuha ng tubig? Di ba? Yung mana na, imagine, no? Kung 2 million people, yung mana na bumabagsak sa heaven, pang 2 milyong tao yan, no? Just imagine that if this is your first time to learn kung ilan yung figures, isipin nyo na lang ngayon, di ba? Mamamangha kayo, di ba? Na imagine, no, umuulan ng mana para sa 2 milyong tao. Yung tubig na lumalabas sa bato,
Pang 2 milyong tao yon. So papaano sila pumila para makainom? Tama po ba? Di ba isipin nyo na lang yan no? Kung doon lang yung source ng water, sa rock na yon, sa bato na yon, yun lang yung talagang source ng water. So papaano pumila yung 2 milyong tao para makainom sila regularly? Di ba? Para regularly makainom itong Israelites, no? And another thing, yung infrastructure. No. Kaya ba inabot sila ng 40 years dahil 2 milyon sila? No. Yung infrastructure, ibig sabihin yung dinaanan nila. No, ang tindi, no? 2 milyon na tao ang dadaan doon sa nilalakaran nila. Di ba? And finally, kung ganito kalaki yung mga tao, dapat sana, ito yung sabi ng modern scholarship, and I'm also thinking about it no, as well. Kung ganito kalaki yung population nang lumabas sa Egypt at naglakbay sa wilderness, ang tanong kasi ng mga modern scholars, bakit yung ibang mga bansa na encounter, base doon sa kwento yung mga bansa na naka-encounter sa Israel, bakit wala silang record? No, bakit quiet or silent? Yung archaeologically speaking, walang ma-discover mula doon sa mga bansa na dinaanan ng Israel in the book of Numbers. No? Walang anumang ma-discover na archaeological findings, walang archaeological findings ng record na meron, kahit man lang sabihin na merong dumaan na milyon na tao dito sa bansang ito o sa aming bansa na i-record sana. Tama po. Na i-record sana kasi they should have left a significant evidence, no? Kahit yung mga writing sa wall, no, na nagpapatunay lang na merong kaming na-encounter na napakaraming tao, 2 milyong tao na dumaan dito sa lugar namin, no? So dapat merong record na iniwan, no, doon sa mga dinaanan nilang mga lugar, no? So hanggang ngayon, still tinatry parang i-discover ito, no? So ang tanong talaga ng modern scholarship is, base dun sa census, ito ba'y accurate na talaga bang 2 milyon yung bilang ng Israel, no, na maglalakbay patungong promised land, di ba? So ang Book of Numbers, i-describe lang niya yung wandering, yung paglalakbay in the wilderness for 40 years. Now, this is the timeline na tinatawag natin. So, timeline, dinidiscuss yan, pinapakita yan sa Israel. Pero kung ititrace natin ng maigi, sabi ng mga scholars, kung ititrace natin ng maigi yung timeline ng paglalakbay ng Israel, base doon sa geography, ang hirap i-align nung wilderness wandering based on numbers, tapos ititrace mo yung journey nila geographically. So, ibig sabihin, from this place to that place, to that place, to that place, to that place. So, parang malilito ang kahit sino na geographer na magtitrace ng ruta ng Israel from Egypt to the promised land. So, yun yung logistics problem na sinasabi. So, papaanong nangyari, no? Paanong naglakbay na ititrace nila yan ng mga nag-aaral ng geography. So, meron silang na-i-encounter na problem. So, ang lugar kasi na yun is ang tinatawag nating Sinai Peninsula during that part, during this period, no? Yung paglalakbay nila, that was the Sinai Peninsula. So, posible ba, base doon sa terrain, base doon sa conditions ng lugar na yon, posible ba na makapag-travel yung 2 milyong tao na yon? No? Wala namang imposible sa Diyos. Siyempre, hindi natin inaalis yung kapangyarihan ng Panginoon na i-lead yung 2 milyon na tao na ito. So, yung mga modern scholars lang, talagang malaki yung katanungan nila pagdating doon sa bilang, yung dami
ng Israel? Talaga bang ito ay physically, accurately, 2 million people? So besides that, meron din silang issue ng mga miraculous events. No? Water coming from rock. Ito ba ay talagang literal na tubig na nanggaling sa bato, sa ilang? Tayo, syempre, naniniwala tayo sa literal nito, that this is really literally happened, no? Itong water coming from the rock. Tapos yung bronze serpent, and then the pillar of fire, di ba, paanong nangyari iyon. So there are skeptics na tinatawag natin, no, na talagang china-challenge nila itong pagiging literal nitong mga supernatural stories na ito ng pagkilos ng ating Panginoon. No? Ngunit para sa atin, no, literally nangyari ito, pero meron itong tinuturo sa atin about God. No, yung sa bato, yung sa bronze serpent, yung pillar of fire, na may ipinapakilala na katangian sa atin patungkol sa Panginoon. So ibig sabihin, hindi lang siya isang story, meron din siyang theology about God. No, meron din tayong matututunan sa mga kwento na yon patungkol sa ating Diyos. So in all of this, no, dinidiscuss natin right now yung mga major issues in the book of Numbers. In all of this, no, atin pa rin pinanghahawakan yung accuracy. We still believe that since this is the written word of God, that He inspired the author to write this history, we believe in its accuracy. No, it's accurate. No, hindi natin pagdidipatihan yan dito kung accurate ba na 2 milyon. Ang mahalaga dito, may tinuturo at may itinuturo ang mga kwento dito about God. Amen? May tinuturo at may tinuturo ang sumulat nito, no, sa katangian ng Diyos. Yun yung pinakamahalaga sa lahat, yung theology. Not just the accuracy of the story, but also yung theology behind it. Na may natututunan tayo patungkol sa Diyos sa lahat ng kwento na matatagpuan natin sa libro ng Bilang. Meron naman nagsasabi, no, yung 2 million, could be symbolic na lang, no. May mga nagpo-propose na ganito, na yung lumabas sa census na 600,000 men, tapos bibilang pa natin yung ang naisipunto lang ng author doon, hindi yung accurateness ng 2 million people or 600,000 men. Ang naisipunto doon ng author is that napakalaki ng bilang ng lumabas sa Egypt. Napakalaki ng bilang na naglakbay patungo sa Promised Land. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Gaano man karami yung lumabas patungo sa Promised Land, sa lupang pangako, hindi nagpabaya ang Panginoon. At nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon. No? Sa laki ng kanilang bilang, na kumilos ang Panginoon sa kanila. Amen? So yun yung pwede nating maidodraw dito, no? na nasagot, natugon sa mga nag-challenge sa accurateness, sa historicity. Ito ba talaga ay mapapatunayan na kasaysayan, diba? Ang ating maisasagot dyan, beyond that, no, beyond the numbers, the accurateness of the numbers, we can see how God moved upon His people in His power. Yung kapangyarihan ng Diyos ay nakita natin na kumilos, no, sa malaking bilang ng mga lumabas sa Israel. Now let's go to, siguro hanggang doon na lang tayo. Let's go to the audience. No? Let's go to the audience. I mean, doon na lang tayo pagdating sa mga issues, no, sa critical issues ng Numbers. Originally, sino yung audience ng Numbers? Originally, it was addressed to Israelites in the wilderness, especially
the younger generation na papasok patungo sa Canaan. No? So, nag-serve itong Numbers. It served as a time. It served as a way to prepare them spiritually, morally, and socially as a covenant people under God's law. So, itong Book of Numbers daw, ito ay naging preparation time. Ito ay nagsilbi na preparasyon para sa lahat ng papasok sa Promised Land. To prepare them what? Spiritually, morally, socially, as a covenant people of God. So, ang audience is addressed to the Israelites in the wilderness. So, doon na lang tayo muna sa audience, no? And then, it served to prepare them spiritually, morally, socially, as a covenant people under God's law. Gusto ko lang banggitin sa inyo, no? Very, kasi lagi at lagi nababanggit ito siguro sa mga benedictions natin. Kung meron tayong isang key verse that is commonly recognized sa Book of Numbers, gusto ko rin i-share to. It is Numbers 6:24 to 26. Pwede nating sabihin, no? Ito yung pinaka-key verse ng Book of Numbers. Again, it is Numbers 6:24 to 26. Let's read this all together now. Now, basahin natin ito ng sabay-sabay. Malapit na rin naman din ako matapos dito sa lesson natin sa Numbers. So, pwede natin itong basahin sabay-sabay. The Lord, say it with me right now, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you, and the Lord give you peace. The Lord turn His face toward you and give you His peace. So passage na ito is the blessing, the priestly blessing na tinatawag natin. Aaron's blessing, di ba? And ang kina-capture nito, it captures the heart of God's desire for Israel's favor, well-being, and peace. No? Ang kina-capture nito, yung well-being ng Israel. The Lord bless you and protect you. The Lord's presence be upon you and be gracious unto you. The Lord show you His favor, turn His face toward you, show His favor sa ibang translation. And the Lord give you shalom. The Lord give you peace. So it's well-being, it is favor, it is peace. Kaya ito yung nagsisilbing talagang pinaka-key na verse, pinaka-susi na talata sa buong sulat, sa buong libro ng Numbers. It reflects the enduring faithfulness of God. No? Nire-reflect nito yung sa kabila ng kanilang pag-disobey. In Numbers chapter 6, the Lord said, or Aaron said, actually si Lord ang nag-instruct. Say it to the people of Israel. Say this to the people of Israel. Kung mababasa niyo yung unang part, ganun yun eh. Sabihin mo ito sa lahat ng mga Israelita. The Lord bless you. Makita natin yung faithfulness ng Panginoon. No? Gusto niya pa rin sabihin nito, despite the disobedience, despite the rebellion of Israel, kita natin, no, sa words na ito, sa priestly blessing na ito, makita natin yung faithfulness ng Lord that endures, no? An enduring faithfulness of God. At yung mga tema ng blessing, tema ng provision, tema ng grace, makikita natin ito at tatakbo ito. No? Tatakbo ito sa buong libro ng bilang, no? Sa buong libro ng Numbers. Itong tema ito ng blessing, provision, grace, no? Tatakbo ito, kumbaga dadaloy ito sa buong libro ng Numbers. May isa pang key verse, no? Gusto kong i-share din sa inyo sa hapon na ito. Isa pang key verse na pwede nating makita dito sa Numbers is, the Lord is slow to anger, abounding in love, and forgiving sin and rebellion. Yet, He does not leave, makita niyo, no? Sa kabilang banda,
God is slow to anger, He is abounding in love and forgiving sin and rebellion, yet, sa kabilang banda din, He does not leave the guilty, the sinner, unpunished. He punishes the children for the sin of the parents to the third and the fourth generation. No, hindi natin pag-uusapan yung unbroken curses dito ng mga third, fourth generation, no? Kasi may mga extreme na teaching, ito yung ginagamit nila, no? Ang punto lamang dito ni Lord is that sin will not go unpunished. Amen? Yung mga kasalanan, hindi yan palulusutin ng Panginoon. Yun lang naman yung punto dito ng Panginoon, no? Hindi na natin papahabain pa ng mga kailangan mabunot yung mga third generation, fourth generation ng mga sumpa ng Panginoon, no? Na mga kaparusahan ng Panginoon. Hindi po. Ang punto lamang ng Lord dito, no, siya ay mahabagin na Diyos. Siya ay hindi basta-basta nagagalit. Punong-puno siya ng pag-ibig at pinapatawad niya yung mga humihingi ng tawad sa Kanya at nagre-rebelde sa Kanya. Handa siyang patawarin ito. Pero hindi po pwedeng makalusot sa Kanya ang mga nagkakasala. Amen po? Hindi po pwedeng makalusot kay Lord ang mga nagkakasala. So, yun lang yung punto doon. No? Pinapakita dito kung sino talaga ang ating Panginoon. And this is considered, no, as central. No? Sentro din ito sa mensahe ng aklat ng mga bilang. Pagkat itong talatang ito, it addresses God's justice and God's mercy. May balance. Sabihin nyo nga, balance. Merong balance, no, of compassion and holiness, no? So there is a balance. Let me just put this on the screen right now. Napakahalaga nito. So makikita natin dito sa verse na ito, no, is what? The balance of compassion and what you call holiness. Compassion and holiness in dealing with Israel's rebellion and Israel's repentance. Humingi kayo ng tawad ng buong puso sa akin, patatawarin ko kayo. Magrebelde kayo sa akin, hindi ko palulusutin yung pagre-rebelde nyo. Mapaparusahan kayo, hahatulan kayo kung kayo ay magre-rebelde. Amen? So finally, dito na tayo matatapos today. I-hide ko lang ito. No? So next slide. Contemporary significance. So meron diyang isinulat tayong 5. So may 5, paano ba to nagiging significant? Paano ba ito nagiging mahalaga sa atin bilang mga pastor ngayon or future pastors, future church leaders and workers? Di ba? Paano ito significant? No, paano na ito na i-apply natin, no, sa ating makabagong panahon, sa panahon natin ngayon, no? So number 1, mahalaga dito yung lesson ng leadership. Amen? So kapag binasa niyo to sa inyong personal study time, kapag binasa niyo tong Book of Numbers, isa sa mga mahalagang matututunan natin dito ay yung aral patungkol sa leadership. Now, lessons on leadership. So Numbers highlights the qualities of a leader. Ano yung mga qualities na hina-highlight ng Book of Numbers? Humility, resilience, I like that word, resilience, and dependence on God. Amen. Godly leaders are humble leaders. Godly leaders are resilient leaders. Godly leaders are dependent on God. Dumidepende sila sa Diyos. And this is very essential sa leadership today. Amen. Sa church leaders today, napaka-essential na we are living in humility, we are resilient, anuman yung mga adversity, patuloy tayong bumabangon, patuloy tayong lumalaban, at patuloy tayong tumatayo. Amen? Yan yung resiliency, no? And dependence, patuloy tayong dumedepende sa ating Panginoon. So, number 1 is lessons on leadership. Number 2 is yung accountability ng community. So, as a community, dapat pinag-aaralan natin yung Numbers. As a church community, dapat talaga kasama to sa binabasa natin, pinag-aaralan natin.
itong libro ng Numbers. Kasi tinuturo sa atin dito kung paano maging accountable, kung dapat yung kahalagahan ng accountability ng buong community. So yung corporate nature, yung talagang buong Israel nakipagtipan sa Panginoon. Makita niyo yung corporate, the word is corporate, yung covenant ng Israel hindi lamang para sa iilan eh. Ito ay corporate covenant. Ibig sabihin, pangkalahatan. So lahat sila sa buong Israel, nakipagtipan sila sa ating Panginoon. And even if we will apply it in our modern day, no, it teaches the modern believer, tinuturo sa atin na sa ating mga mananampalataya sa makabagong panahon, no, itinuturo sa atin yung accountability natin. Una sa lahat, yung accountability natin as a community kay God. And even, hindi lang yon, yung community accountability natin kay God and yung community worship natin sa ating Panginoon. So, we are accountable to God and as a community, we worship God. Sinasamba natin ang iisang Diyos. Amen po? No? So, ito yung tinuturo sa atin, community accountability. As a church, as a whole, hindi tayo individual na kumikilos eh. Yung accountability natin, hindi lang individually eh, no? Corporately, we are accountable to God. Kaya kung ano yung gawin natin dito sa church, as a community, kung ano yung mapag-desisyonan natin, dapat lagi ay nalulugod ang Panginoon. Amen? Dapat lagi nalulugod ang ating Diyos. Pangatlo po, yung tawag sa pagsunod. Call to obedience. Tinatawag tayong lahat, tuloy-tuloy yung pagtawag sa atin, sa libro ng Numbers, sa libro ng Bilang, no, pinapaalala sa atin, no, yung cost ng disobedience. Kapag sumuway ka sa Panginoon, kitang-kita kung ano yung paghatol na gagawin ng Panginoon. Kitang-kita yung kaparusahan sa pagsuway sa utos ng Panginoon. At sa kabila naman noon, ang maganda naman dito, sa call to obedience, kapag nag-disobey ka, mapaparusahan ka. Pero kung ikaw ay sumunod, kapag ikaw ay tapat na sumusunod sa mga sinasabi, sa mga salita ng Diyos, matatagpuan mo yung pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Matatagpuan natin ang pagpapala kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon. Kaya isang tawag ito para sa pagsunod. Tawag para sa atin na sumunod tayo sa ating Diyos. Lessons on leadership, community accountability, the call to obedience, number 4, trust in God's guidance. Ang pagtitiwala sa patnubay ng ating Diyos. Isa pang mahalagang matututunan natin bilang mga makabagong bumabasa ng aklat ng Bilang ay yung pagtitiwala sa patnubay ng ating Panginoon. Pinapakita ito ng Bilang kung paanong kailangan ng Israel na mag-rely, kailangan ng Israel na magtiwala sa provision ng Panginoon habang sila ay nasa wilderness. No? Si Lord na lang talaga yung magpo-provide. Ipinakita ng Panginoon na sa akin lang kayo magre-rely. No? Wala kayong ibang pwedeng gawin kundi mag-rely kayo sa akin. Kasi you are in the wilderness at ako lang ang makakatulong sa inyo. Amen? So, pinapakita dito yung reliance on God's provision, especially when we are in the wilderness. So, it reminds us as a community, as a church, it reminds us to trust in God's direction, to trust in God's provision. Amen? In all our ministry challenges, magtiwala tayo sa direksyon at provision ng ating Panginoon. Amen? And finally, last but not the least, is yung importance ng spiritual preparation and spiritual growth. Isa ito sa pinakamahalagang turo sa atin, isa sa pinakamahalagang aral na mapupulot natin sa pagbasa natin ng aklat ng mga Bilang. Yung kahalagahan ng paghahanda spiritually at paglagong spiritual. So the book of Numbers serves as a call. Tawag ito.
A call for Christians to mature in their faith and be prepared now for the calling of God, for your calling in God's kingdom. Ganun din po para sa atin ngayon. Amen? Prepare, be mature in your faith, and prepare for the calling of God in your life. Maybe right now, kapatid, dito na ako matatapos. Right now, this is God's preparation. A time of God's preparation for you. Marami sa inyo dito, you are taking this course as a requirement. Marahil, yung period na ito ng buhay nyo, no, masasabi nyo ba, now, can you say personally amen if you agree with me, na itong time na ito, itong panahon na ito, preparation time to sa akin ng Panginoon. Amen? Piniprepare ako ng Panginoon sa calling niya sa akin, sa kanyang kaharian. And I pray and I hope that you will continue to submit sa preparation na ito. At matagpuan mo lagi ang patnubay ng Panginoon as He prepares you. Sometimes mahirap, sometimes masakit yung preparation ng Lord. Ako po personally, gusto ko lang i-share sa inyo, 20 years ang preparation na sa akin ng Panginoon. Akala nyo after Bible school, tapos na yung preparation ng Lord sa akin? Hindi po. 20 taon ang binilang ko bago ako nagpastor dito sa faith. 20 years po ang binilang ko na preparation period ko bago ako nagsimulang magpastor dito sa faith. Nung una, pagka-graduate ko, nagpastor na ako sa faith as youth pastor bilang pastor ng mga kabataan. And nagpastor din ako sa buong Zambales, di ba? Tayo yung nanguna dito sa kabataan ng buong Zambales. Pero yung talagang preparation ng Lord para ako'y manguna sa simbahan at mag-lead bilang pastor ng simbahan, it took me 20 years. No? Just imagine that. No? Ang mahalaga dito, marami akong natutunan bago ako sinalang ng Lord, bago ako, kumbaga, pinakawalan ng Panginoon, sige, ikaw na yung maglingkod bilang pastor dito sa kongregasyon na ito. Bago ako ni-release ng Panginoon doon sa work na yon, hinanda ako ng Panginoon ng 20 taon. At marami akong natutunan. Parang din ako yung story ng buhay ko, parang nagre-reflect din dito yung wilderness wandering. Ang daming wilderness na sinuong ni Pastor Paul. Ang daming wilderness. No? Kung may time lang ako, gusto kong i-share sa inyo ito. Pero totoo yan, yung journey natin, no, it will take time. Amen? It will take time. Maging ano lang tayo lagi. Dumipende tayo sa Panginoon. Huwag tayong sumuko. Maraming beses ako personally sumuko ako. No, sumuko na ako. Pero ang maganda sa Panginoon, nanatili siyang tapat sa atin. Amen? Nanatiling tapat ang Panginoon. Sa ilang beses na pagsuko natin, nananatili ang Panginoon. Hinahawakan tayo, no? Patuloy tayong binabalik sa calling niya. Amen? Binabalik tayo ng Lord sa kanyang calling. And so, siguro yun na lang yung iiwan ko sa inyo, no? Itong time nyo sa Bible school or itong time nyo ngayon, maybe is a time of preparation and growth for you. Magpailalim ka lang sa Panginoon, kapatid. Naniniwala ako, napakagandang preparation ang ginagawa sa iyo ng Panginoon. At patuloy kang lalago sa kanyang salita. Bilang pagtatapos, the book of Numbers, dito na yung last slide natin. The book of Numbers, though rooted in Israel's wanderings, no? Naka-root ito, nakaugat ito sa wanderings, wilderness experience ng Israel. Napakayaman ito sa mga aral. It's rich with lessons for today's church. Sa simbahan natin ngayon. Yung tema ng faithfulness, yung tema ng obedience, and tema ng community na are very timeless. Hindi ito bound ng time na sasabihin natin, ay para kila Moses lang yan, hindi po. Na mula noon hanggang ngayon, na yung mga tema na ito ay significant, mahalaga, na i-apply natin sa panahon natin ngayon. It urges us, na hindi lang encourage, it's urging us to remain spiritually alert, to remain accountable, and to remain dependent, reliant on God as we journey through our
wilderness. Amen? Through our life's challenges, through our wilderness, let us be spiritually alert, let us continue to be accountable, and let us continue to be dependent on God. Yun lang po. No? Maging, lagi tayong dumepende lamang sa ating Panginoon. Maraming salamat po, no? Natapos natin itong Numbers next week or next lesson natin. Pag-usapan natin Deuteronomy. Matatapos na natin yung Pentateuch. So, pag-usapan naman natin yung Deuteronomy on our next session, on our next lesson. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Ayan, sa mga, kung kinukuha nyo tong lesson na to as a course, as requirement, wala muna tayong assignment for this week. Next week na lang ako magpapa-assignment ulit, reflection paper. But for this week, I hope na pinanood nyo mula simula hanggang katapusan. Even yung part 1 nitong Numbers ay napanood natin. No? Bago tayo tumungo na sa Deuteronomy. Okay? So see you again on our next lesson. Book of Deuteronomy tayo. Can I pray for you? Can I declare the priestly blessing for you before we go? Ayan. Gusto ko munang i-declare yung priestly blessing para sa bawat isa na narito ngayon. Ayan. Nasa na ba yun? Ayan. Receive the blessing of the Lord for you. The Lord bless you and the Lord protect you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine on you and the Lord be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and the Lord give you peace. Hallelujah. Ang kapayapaan ng Panginoon ang maranasan ng bawat isa sa atin. God bless you. See you again on our next lesson. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat tayo at patuloy tayong samahan ng ating Panginoon. God bless everyone. God bless po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord.